Habang papalapit ang bagong taon, mga biktima ng paputok patuloy na nadaragdagan. Ang latest sa mga government hospital, ihahatid live. Bentahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan, kukumustahin live. Sitwasyon sa bus terminal kung saan inaasahang dadagsa ang mga magbabagong taon sa probinsya, aalamin din. Mga torotot at bilog na prutas sa Divisoria at Lucky Charms naman sa Binondo, mabenta na. At sa unang chika, ang mga nagwagi sa 37th Metro Manila Film Festival Awards Night. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Nananatiling nakatutok ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs para ihatid sa inyo ang pinakasariwang balita ukol sa pagsalubong sa bagong taon. Nasa Jose Reyes Memorial Medical Center si Katrina Son, nasa East Avenue Medical Center naman si Oscar Oida. Nagbabantay si Jay Sabales sa mga paghahanda sa Philippine Orthopedic Center at si Susan Enriquez ang nakatutok sa bentahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Unahin na po natin ang sitwasyon sa Jose Reyes Memorial Medical Center. May live report si Katrina Son. Katrina. Rhea, mula kagabi, isa nga ang naidagdag sa talaan ng bilang ng mga nabiktima ng paputok dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Pinakahuling na biktima ay si Sulaiman Ibrahim na taga Paseco Port Area, Manila. Nagtamo ng blast injury sa may mukha at kamay ang biktima dulot ng paputok na Darna. Dito sa emergency complex ng Jose Reyes Memorial Medical Center nakalagay ang talaan ng mga nabiktima ng mga paputok at ligaw na bala mula taong 2006 hanggang sa kasalukuyan. Batay sa latest update ng daturang talaan, umabot na sa 21 ang bilang ng mga biktima. Kabilang na dito ang biktima ng stray bullet na umabot na sa 10. Nariyan din ang nabiktima ng paputok na Piccolo na asa siyam na at 2 naman ang nabiktima ng paputok na Goodbye Philippines. Nagkalat din dito sa ospital ang mga babala sa mga tao patungkol sa mga masamang maidudulot ng paggamit ng mga paputok. Ayon naman kay Dr. Ryan Ruiz, Orthopedic Surgeon Chief Resident, ngayong taon nga raw ay may biglang taas ng mga nabiktima kumpara noong nakaraang taon. In comparison from last year to this year, medyo magkalapit, but the thing is medyo mataas, medyo may surge agad earlier ng December 25. Meron agad kaming victim, meron agad kaming major surgery. At Rhea, inaasahan nga na habang papalapit ang bagong taon ay mas darami pa ang mga isusugod dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center, pero handa naman daw ang ospital para sa mga ito. Rhea? Maraming salamat, Katrina Son. Tumako naman tayo sa Philippine Orthopedic Center. May live report si Jay Sabales. Jay? Iba, nakasanayan na daw dito sa Philippine Orthopedic Center ang pagiging handa nila sa mga mapuputukan, lalo na ilang araw na lang ang nalalabi bago ang bagong taon. Pinakita nila sa akin ang ilan sa kanilang mga gamit na nakahanda para sa mga mapuputukan, tulad ng gamit pangkarpentero na Bi-Script, power drill at old hand drill. Nakahanda na rin ang kanilang panglagari ng buto. Nakahanda na rin ang mga antibiotics, saturing materials at iba pa. May 20 stretchers na rin ang nakaabang. Sa oras naman ng salubong ng New Year, full force raw ang kanilang medical staff. Merong 3 doktor na hand specialists, 8 trauma doctors at 7 nurses sa emergency room. May mga backup staff din silang natutulog sa hospital dorm na on-call. At nung December 24 nga nagsimulang magkaroon ng casualty rito sa Philippine Orthopedic Center na may koneksyon sa may paputok. So far, 10 na ang nasa talaan nila. 8 rito ay edad 13 pababa. Pinakabata ang 2 years old na batang lalaki na putukan ng Piccolo na nagtamo ng first-degree burns sa scapular area. 2 adult naman na 44 at 51 years old. Ang 44 years old ay naputukan ng plapla. At ang pinakahuli sa talaan nila noong December 26, 10 years old na pinutukan sa kanang kamay ng Piccolo. Much as possible, kids shouldn't be playing with firecrackers, or when lighting firecrackers, we take all precautions necessary. Iwas tayo sa mga illegal na paputok, and the best way to enjoy the New Year is just watch the fireworks from afar and staying home with the family. Thank you very much.
At good news naman dahil buo nga magdamag, wala naman tinakbo rito sa Philippine Orthopedic Center na naputukan. Ivan? Maraming salamat, Jay Sabale. Nadagdagan na naman ang bilang ng mga pasyenteng isinugod sa East Avenue Medical Center dahil sa paputok. May live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rhea, umabot na nga sa 25 ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok. Ayon yan sa listahan ng East Avenue Medical Center. Ang pinakahuli nga ay isinugod dito kaninang pasado 1:00 ng madaling araw ang 19 anyos sa si Jessie Nuog na nasabugan umano ng pikulo sa kamay. Anya pinulot niya raw ang pikulo sa pag-aakalang hindi ito sasabog pagkat wala naman daw siya nakikitang usok. Di pa man nagtatagal sa kanyang kamay ang pikulo, pumutok na raw ito. Bago yan kay Noog, 5 pa ang naisugod dito mula kahapon dahil sa paputok. Batay sa talaan ng East Avenue, lumalabas na karamihan sa mga nakalista ay nabiktima ng paputok na pikulo. Samantala, tuloy-tuloy naman, Rhea, ang pangampanyang ginagawa ng East Avenue Medical Center kontra sa paggamit ng paputok. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida. Kumustahin naman natin ang bentahan ng mga paputok at pailaw sa Bocaue, Bulacan. May live report si Susan Enriquez. Susan? Ivan, dahil maaga pa lamang, medyo kukunti pa yung mga bumibili na paputok dito sa Bocaue, Bulacan at dinarayo ng ating mga kababayan kapag ganito sumasapit ang pagsalubong sa bagong taon. At iba-iba din yung reaction dito ng mga nagtitinda. May mga nagsasabi na mahina pero may mga nagsasabi naman na noong pang December 25 ay malakas na ang benta nila kumpara noong nakalipas na taon. At dahil nga dito sa inaasahang pagdami ng mga bibili ng paputok ay abalang-abala na rin ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para matiyak na sumusunod. Nagko-comply yung lahat ng mga tindahan ng paputok doon sa mga safety standards gaya ng paglalagay ng mga drum, yung Babalikan po natin ang ulat na yan ni Susan Enriquez. Samantala, isa namang pagawaan ng mga iligal na paputok ang nilusob ng mga pulis sa Balagtas, Bulacan. Nasabat sa raid ang isa sa pinaka-mapaminsalang paputok, ang Plapla. Narito ang report. Mga malalakas sa uri ng iligal na paputok gaya ng Giant Bawang, Super Lolo, Plapla at iba pa ang nasabat ng mga otoridad sa bahay na ito sa Sitio Sulok, Barangay Panginay sa Balagtas, Bulacan. Base sa impormasyong nakuha ng mga pulis, may pagawaan daw ng iligal na paputok sa bahay. Positive naman yung impormasyon na binigay ng isang concerned citizen at pagdating namin doon, nakuha namin na may mga nagre-repack ng pinagbabawal na paputok. Bukod sa mga paputok, nakita rin sa loob ang tinatayang 30 kilo ng pulbura. Agad binuhusan ng tubig ng mga pulis ang mga nakumpiskang paputok, gayon din ang pulbura para di na magamit pa. Nakatakas ang may-ari ng bahay na nakilalang si Antonio Celestino Jr. matapos umanong matunugan ng raid. Pero kinulong ang ina ng sospek na aminado sa iligal na gawain ng anak. Isa sa mga nasabat sa raid ang ipinagbabawal na Plapla na kabilang sa mga pinakamapinsalang paputok noong pagsalubong sa taong 2011. Ang nakakabahala ayon sa isang source ng GMA News, lumalakas daw ang patagumbentahan ng mga iligal na paputok sa Bocaue, Bulacan. Kaya naman ang Department of Health may mungkahi sa publiko. Makiisa raw sa paghuli sa mga nagbebenta ng iligal na paputok sa tulong ng mga opisyal ng barangay, ala citizens arrest. Huliin nyo na po kagad. Okay, samsamin nyo na yung mga tinda nila. Huwag nyo na silang bigyan ng pagkakataon na makakapagbenta pa nito sapagkat yung mga bata kawawa po. Para sa unang balita, Jiggy Manicad reporting. Pabenta ng iba't ibang pampaswerte para sa bagong taon, kabilang sa mga patok sa mamimili ay ang tinatawag na Lucky Luya. Ano kaya ito? Narito ang report ni JP Soriano. Paniwala ng ilang Pilipino ang pag-iingay tuwing salubong sa bagong taon, pantaboy raw ng malas. Kaya naman ilang tulog bago magpalit ng taon, heto't mabentang-mabenta na ang mga torotot sa Divisoria. Pero marami sa mga torotot na nakita ko sa Divisoria, hindi na diihip, kundi dipindot na. In pa rin siyempre sa mga Pilipino, ang mga bilog na prutas sa pinaniniwala ang swerte kung umabot sa 12 klase ang maihahanda. Kabilang sa mga pamimilian ang